Magandang araw po sa inyo mga kabansa. Kayo ay nasa Iparas kay Paras. At ito po inyong lingkod, Ado Paglinaw, na nagbubungad ng pagbati na ating sekretary. Magandang hapon po, Paring Ado. Magandang hapon naman po sa inyong lahat dyan na naghihirap pa rin, nagdudusa sa kahirapan at hirap na makakuha ng pagkain na mura dahil sa kabulastugan ng gobyerno. Ang daming mga bilihin ng ating mga kababayan na hindi maaabot sa kanilang kinikita araw-araw dahil ito po ay kabulastugan ng gobyerno ni Marcos Jr. At alam mo, hindi kami matitigil talaga mga kababayan sa issue ng pagtanggap ng grupo ni PRRD dito sa isang tao na nagngangalang Vic Rodriguez at siya ay accepted na tunay na oposisyon. Kasi para sa amin po, tingin namin ito ay isang pakawala talaga ni Marcos. Wala pa kaming naririnig na personal na attack ni Vic Rodriguez kay Marcos. Puro pahaging lang, pero kung tanungin mo siya, ikaw ba'y magsasabi ng totoo tungkol sa paggagamit ng droga ni Marcos? Umiiwas siya. Instead, sinasabi niya na hair follicle test daw. Pero hindi niya ini-specify. Hindi niya pinapanawagan na, Marcos, Paring Marcos, magkaibigan tayo, magpa-hair follicle test ka. Parati niya sinasabi na mga government official magpa-hair follicle. Wala siyang specific. Tapos, nagdududa po kami kasi siya ang alagad ni Marcos eh. Siya ang inuutusan ni Marcos. Nung nagpa-drug test si Marcos while he was running for president, mga kababayan, siya ang nag-reveal na nagpa-drug test daw si Marcos, pero limitado lang doon sa cocaine at siya mismo daw ang nag-distribute. So, hindi ba rin tayo magkapag-isip kung ikaw ang inutusan, ikaw rin yung palagay ko nakipag-usap din sa St. Luke's Hospital na ayusin nyo lang yan, ayusin nyo yung result, or hindi ba siya pwedeng maglagay doon sa mga technician na ang resulta ay maging negative? Paring Ado, anong in other words, hindi transparent yung excuse niya na yun eh. Oo. Marami, it leaves more questions than answers. No? Kasi tinanong siya, sabi niya hindi ko alam, pero ako nagdala ng result at inano namin sa taong bayan na hindi siya gumagamit ng droga, negative siya. And yet he claims that he's very close over many months, no? Dito kay Marcos. Pinakamalapit siya. Siguro pangalawa na lang kay Lisa Araneta. Kaya it leaves a bad taste in our mouth to see him yung narrative niya in a stage and we be with the president. And ako, I feel bad because mahal na mahal ko yung ating Pangulo. Nagserbisyo po ako dyan. At ito, nagserbisyo doon sa kalaban na kay Marcos. Tapos, ngayon, ginuguyo niya na tunay siya na opposition. Bigla siya nasa front seat. Na front seat. Pero, ang alam namin sa ilalim, may mga inaayos siya dyan. Unang-una, yung puting buhok. Alam mo kasi, masakit din sa mga tunay na nagmamahal kay President Duterte at tunay na naniniwala na si President Duterte
ay he was on the way to denounce the government and eventually establish a people power. Nung unang-una pa lang rally, mga kababayan, sa Davao, klarong-klaro na ang daming tao at saka palaban ng ating dating Pangulo. In fact, it was at that time that he revealed that Marcos was a drug addict, that he was willing or threatened Marcos that baka susundan mo yung tatay mo doon sa Hawaii. You will suffer the same fate as your father. Yun ang nandun sila Harry Roque, nandun sila Glenn Chong, pero ngayon, lumabas na wala sila Harry Roque, na wala sila Glenn Chong, ang nanatili itong pakawala ni Marcos. At nakaangat pa as a candidate. What would prevent us from thinking na ito ay sinabihan lang ni Marcos, Vic, diyan ka lang pare. Pero sasaluin kita sa last hour. Itutulak kita sa COMELEC na maging senador ka. Pero pangit kasi dahil galit na yung asawa ko at maging senador ka dito sa grupo namin. Diyan ka lang muna. Pero akong bahala sa'yo. Iaangat kita sa last hour. Kasi malaking pinagsamahan natin at saka may utang na loob ako sa'yo. What will prevent Marcos to do that? When they are best of friends. Kaya nakakaduda. Because dalang-dala na kami ng mga loyalist kay PRRD na sa mga betrayal ng mga tao na tinulungan niya na maging somebody, pero nung nawala na siya sa poder, saan ngayon? Unang-una, itong Tolentino. Alam mo, itong Tolentino, mga kaibigan, nilagay ni Noynoy Aquino yan sa MMDA. Tao ng yelo yan. Pero, nag-ambisyon tumakbo pagka-senador. Nung termino niya sa MMDA, doon nagkaroon ng mahigpit na traffic sa EDSA. Oo, pinakamahigpit na traffic. At the same time, he was eyeing for the Senate. Kaya lang sinipa siya ng Liberal Party dahil may isang rally na nagdala siya ng mga malaswa ng mga babae. Dancers. So, mga dancers, mga ano. Kaya, hindi siya nanalo. Tapos, bigla na lang, nasa kay Duterte na pala. Galing sa yelo, na kay Duterte na pala. Binitbit na yun. At mayroong nagbitbit sa kanya, nakasakay pa, nagiging political advisor pa. Tapos, pinagkatiwalaan ni Duterte, nag-ambisyon na naman na maging senador. In fact, he was kulelat in the Senate previously dahil hindi siya akseptado ng taong bayan. Tapos, nung tinaas na ni Duterte at naging senatorial candidate siya, paikot-ikot doon sa mga disaster, tinaas ng kamay at only then nanalo siya pagka-senador. Pero first thing pa lang na nawala na si Duterte, kumampi na sa mga kalaban ni Duterte. At where is he now? This guy by the name of Tolentino. And what would prevent this Vic Rodriguez after he wins? Under the auspices of the opposition, mga kababayan. What will prevent him from not going back to Marcos? Balik ako, saglit lang kay Francis Tolentino. Actually, panahon pa ng Duterte, inabando na niya si Duterte. Kasi yung independent foreign policy ni Duterte, binayolate na ni Francis Tolentino. Nag-pro-America na siya, naging spokesman na siya ng mga kano. We're just saying that what would prevent this guy, originally a Marcos loyalist, like Tolentino, a yellow loyalist, and this Vic Rodriguez, a Marcos loyalist. What if he is able to win secretly upon Marcos' instigation to make him win? Will not support Sara Duterte in the impeachment complaint, pare. Which is
Baka Trojan horse Do you really think Tolentino will support Sara Duterte? That now that he is, if he wins, but it's just unfortunate that nakalma ito, kulelat ngayon sa survey. Itong si Tolentino, with your respect. So, this brings us to Vic Rodriguez. Sino ba itong Vic Rodriguez na ito? Why are we continuing to let the public know of the real character of this Vic Rodriguez? Tingnan natin po ito. Anong pinagsasabi nito? Talaga ang nangyari. Bakit sila ay naghiwalay ng landas ng Pangulong Marcos? Siya ba ay nag-resign? Siya ba ay tinanggal? At ano ang dahilan? Ba't sila ay nagkatampuan at naghiwalay? Attorney Vic, sir, ano ba talaga ang totoo? Tinanggal po kayo? Nag-resign po kayo? At ano ang dahilan? Ako ay nagbitiw kay Deo at Sister Ellen. Ay, maganda, buti na lang dahil dito unang lumabas yung issue niya. Hindi sa inyong programa, but sa inyong stasyon. At sinasabi nga na I was trying to accumulate much power at ito ay not turned down. That's far from the truth. And this is the only program, Lakay Deo. I'll give this to you. Thank you. Na ipakita yung sinasabing hindi na pirmahang Administrative Order Number 1, creating my subsequent position as the Presidential Chief of Staff. Ako ay nagbitiw bilang Executive Secretary. Subalit nung aking kasama noon, sinasabi sa akin na huwag kang aalis at tayong dalawa naghirap neto, dito ka, samahan mo ako at tanggapin mo itong Presidential Chief of Staff appointment. Sabi ko, hindi pwede. Hindi existing yung posisyong yan. At hindi ako pwedeng tumanggap ng appointment ng walang opisina. Kanya, ipakikita ko sa iyo, Lakay, at ito'y first time ko ipapakita to kahit kanino, ang aking Administrative Order Number 1. Dito sa stasyon nyo, ako unang siniraan Pero nagpunta ako rito dahil sa paanyaya mo at kako, dito rin natin ilalahad ng katotohanan. Ito'y pirmado. Original pa yan, ha? Original ito. Zoom, RHTV para makita. Mamaya dito sa programa mo, Lakay, because I owe it to you, kilala tayo, at yung kredibilidad mo at kredibilidad ko, ipinapakita ko rito. Na merong Administrative Order Number 1. At ito ay officially released. Sa Malacanang Records Office. Nandyan yan Oo nga, ayan. So wala tayong ginagawa ritong hindi totoo. At sabi ko nga, ang kabilin-bilinan din ng aking matatanda nung sila'y nabubuhay pa. Ipaglaban mo ang iyong kredibilidad at pagkatao hanggang dulo. Kanya ipinapakita ko yan sa'yo. Ayan. Pwede bang pasirox yan? Papoto? Pati ito, aking appointment, malinaw. Original papel. Pwede bang Pam, Marlon, pwede bang maluha? So dito sa istasyong ito, na unang tinalakay ito at pinalabas na hindi totoo, dito ko rin binabangon at itinatayo ang katotohanan na merong Administrative Order Number 1. Ako'y nagbitiw bilang Executive Secretary dahil hindi na nga untenable na yung aming sitwasyon noon sa Malacanang. Iba na yung direksyong tinatahak. Nung simula, maayos. Nung simula, talagang makikita natin, pinipili natin yung sinasabing the best and the brightest or the qualified. The competent ones. Pero nung tinutulak na yung kung sino-sino na lang ang gusto magpa-appoint dahil kilala lang o gamit ang kamag-anak, yan tinutulan ko yan. Ayoko yan. Mga tinutulan daw niya yung mga kamag-anak, the best and the brightest. Naniniwala ba kayo nito? Sa sinungaling na ito? Unang-una, wala namang nagsasabi na hindi totoo yung Administrative Order Number 1, creating a position of a Chief of Staff. Because that Administrative Order is unnecessary. Because in the past, interchangeable yung Chief of Staff or Executive Secretary. Sa mga dating mga presidente, walang Executive Secretary, mayroong Chief of Staff. So, hindi na yan something to be reckoned with. Mr. Vic Rodriguez, sir, hindi po totoo na hindi kayo tinanggal. You were really removed because you were involved in the sugar fiasco. Pinaimbestigahan nga kayo ng Senado at doon natuklasan
na there was a boo-boo on your part. At sinakripisyo na nga sila Leocadio Sebastian. Yusek Sebastian, yung isang yung limang PRA board. Sinakripisyo dahil napakalapit mo kay Marcos when in fact you were the one responsible for the fiasco. Pero at the end of the day, lumabas pa rin yung katotohanan na incompetent ka to be executive secretary. Maraming nakarating kay Marcos na hindi ka talaga competent. Tapos sasabihin mo, pinipili mo yung the best and the brightest. Yung walang kamag-anak. Paano naman si Pastrana? Kamag-anak ng kamag-anak mo yan. Ito, pakinggan natin itong tungkol kay Pastrana. Appointment as PPA General Manager in question. Ito lang, tatanong namin sa iyo. Okay. Christopher Pastrana's appointment as PPA General Manager in question. Traditionally, the new administration were given few months or enough time to be accustomed and settled in, but tendencies start rearing their ugly heads. And that is exactly what happened when incoming Executive Secretary Vic Rodriguez announced the appointment of Christopher Pastrana as General Manager of the Philippine Ports Authority. The appointment reportedly caught the two other members of the screening committee, Naida Angpin and Anton Lagrameo, by surprise. More importantly, the appointment was announced at the same time as that of incoming DOTR Secretary Jimmy Bautista, even before the latter has even accepted. And that was critical because the PPA is an agency attached to the DOTR. Such should have been vetted with him, meaning Bautista. That courtesy was extended to incoming Finance Secretary Ben Jokno, who had a say in the appointments of the respective heads of BSP, BIR, and BOC. In other words, nilaktawan niya yung ulo ni Jimmy Bautista. But not in the present case of PPA. And the plot thickens once one starts going deeper to find out who Pastrana is and who is his business partner. Ito na po. Ito na po. Pastrana is the president of two companies, Archipelago Philippines Ferries Corporation and the Philippine Archipelago Ports and Terminal Services and Phil Harbor Ferries and Port Services. Archipelago owns Fastcat Ferries while Philippine Archipelago operates port terminals. Tingnan mo. Yung si Pastrana, doon pa lang may conflict of interest na. Kung ang sinasabi mo, Mr. Rodriguez, na pinagampanan mo yung hinihimay mo yung mga appointments, dito pa lang bigo ka na. Kaya nabisto dahil you were not a team player. Mayroong kinreate na screening committee, pero alam mo, maraming nakakarinig noon nung umpisa na ako namang responsible sa victory ni Marcos So I should I should act like a little president and I will hold the influence and power in the appointment. Kaya ang dami mong in-appointment, may mga allegations pa nga of fraud and alam mo na, mga under the table reports na yung mga ibang ina-appoint mayroong halaga na pinapalit. Pero matrikula. Matrikula. Ika nga. Pero at the end of the day, yung sinasabi mong pinirmahan original, totoo po yan. We are not questioning that. Pero yan, dahil sinipa ka at kaibigan mo, best of friend kayo ni Marcos, pinakiusapan mo si Marcos, sir, wag na lang akong alisin para makabawi po ako. Baka pwede mong bigyan ako ng ibang pwesto na makabawi man lang ako. Sino ba ang nag-draft nung wala namang iba. Administrative order? Siya ang nag-draft noon at pinapirma niya kay Marcos dahil
best of friends naman sila eh. Kaso, hindi nakalusot sa asawa. At nag-alboroto yung asawa. Mayroon pa ngang kwento na paalis si Marcos kasama yung asawa abroad. Doon sa aeroplano, nalaman ng asawa na pinuslit pala yung appointment nito at sinapok daw si Marcos. Well, whether that is true or not, yan ay kumalat. Galing kay Ginang Maharlika yan. Yan na kaibigan itong Vic Rodriguez. So, sir, wag naman nating guyuhin ang public. Totoo na tinanggal ka, pero dahil nga malambot ang puso ni Marcos or hindi niya maatim na maalis ka, ginawan ka ng paraan. Parachute. O parang at the expense of others, gustong gawin ni Marcos na makalusot ka sa hiya na tinanggal ka as executive secretary. At because of that, sabi ni Marcos, Vic, gawa ka nga ng mag-research ka dyan kung paano kita pagbigyan. So, ginawa ng Vic Rodriguez yung draft ng executive order, which is redundant because in the past, may na-appoint na talagang executive secretary without any executive order. So, minalas ka lang, natuklasan ng asawa at ayaw niya talaga sa'yo. At saka yung chief of staff, mayroon ka ng presidential management staff. Meron ka pang cabinet secretary. Redundant na. Redundant na. It did not set well with the other officials of Malacanang. Dapat nagpa-PMS. Mayroon na tayong executive secretary. Bakit naggawa pa si Vic Rodriguez na position ng chief of staff? So, yun po, Mr. Vic Rodriguez. Yun ang katotohanan. Huwag mong lukuhin si Bubuet, yung kanyang kasama. Huwag mong lukuhin yung kaibigan natin si Deo. Dahil, hindi yun ang issue. Ano ba yan? Ginugulo mo yung issue. Ang issue dyan, talagang ayaw na ng asawa at walang magawa yung husband who has maintained friendly and personal relations with you. And kami, naniniwala kami na hanggang ngayon, chami-chami pa rin kayo ni Marcos. And naniniwala kami na sinabihan ka ni Marcos, Vic, para you can save your space, kunyari, kontrahin mo ako, mag-spy ka na lang doon sa kabilang side. At saka pwede pa, huwag mo lang gamitin yung maisog dahil wala na si Glenn Chong dyan, wala na si Harry Roque. No? Ang maisog, hindi yan pinag-aarian. Hindi yan pinag-aarian ni Ibasco, ni Penpen, o ni Lavinia. Hindi yan pinag-aarian niya. Yung maisog is equivalent to Duterte. Si Duterte ang maisog. Pero hinijack nyo, dapat nga kasi nag-ambisyon kayong mag-senador, hinijack nyo yung maisog, kaya nawala tuloy. Maisog should have been, para sa amin, na naniniwala, should have been a vehicle for people power. Kaya nga nung umpisa ni Duterte, yun ang naging coalition party, dapat. Wala tayong pinag-usapan tungkol sa party kasi we are not concerned with the election. We are concerned with the people power that will attract the people para mapag-usapan kung itutuloy pa ba itong gobyerno na ito o hindi. Pero si Vic Rodriguez ba? Pag-people power yan against Marcos? Hindi. Di ba mayroon ng video na sinasabi niya, we are not here to remove Marcos. We are not here to, Kunin mo nga yun. I-play mo sandali. Sige. Ang hakbang ng maisog ay hindi ho nananawagan ng pabagsakin ang gobyerno ni Pangulong Marcos. Ang pamahakbang ng maisog ay naniningil sapagkat nung tayo'y binoto natin siya, tayo'y umaasa sa isang pamunuan
sa isang leadership na merong transparency, accountability, peace, and security. O, tingnan mo. Ha? Remember, mga kababayan, ang punteriya nung rally sa Davao, led by President Duterte, and the creation of Maisog, was really to collectively bring the people towards realization that Marcos as a leader is not needed by our country. So, the eventual result, kaya nga tayo nag-start ng rally. Magrarally sa Cebu, magrarally sa ibang lugar para paramihin ang supporter. Pero anong nangyari? Pagdating sa Cebu, sinabutahe. Binigyan ng ibang script si Presidente Duterte. O sino bang nag-organizer ng Maisog? Itong Ibasco. Anong sinabi ni President Duterte doon sa Cebu? Magkaiba doon sa sinasabi niya sa Davao. Hanggang na maniobra nila in such a way na mamatay ang Maisog as a vehicle for people power, it became a vehicle for the platform of Vic Rodriguez to launch his senatorial lineup. I mean, to launch his senatorial ambition. Nawala ang Maisog as ambition that it will become a movement which will bring about the ouster of Marcos eventually. Pero ano ngayon? Na goyo nila si Presidente Duterte towards a direction na papakampanyahin nila at tataas yung mga kamay. Wala yan sa script nung una. We were not even thinking of launching a senatorial because ang hangarin ng Maisog, the real Maisog, is really tingnan mo yung speech ni Duterte. Pagkikita mo, bangag si Marcos, droga. Gusto ng taong bayan na bumalik siya sa Hawaii. Yan ang narrative. Pero what is it now? The president, our beloved Duterte, has been manipulated to become a merely campaigner for an election of senators na iilan lang ang pwedeng manalo. Yung iba, sabi ni Marcos, pambili, inutusan lang mga bumili ng suka. In a way, I'm not saying na I adhere to that statement, but not all of these people are really winnable. With due respect, I agree with hindi properly vetted. Hindi properly vetted. Parang para bang yan na lang. Sabi nga ni Marcos, saan ba yan pinulot? With due respect, kasi po, ang hangarin talaga ng taong bayan, lalo na yung may puso at diwa kay President Duterte, is to bring the Jews to the promised land. That is also to bring the people under Maisog to EDSA eventually. Pero what's happening now? Wala. Kakampanya. Kaya nga po kami nananawagan doon sa isang episode na si Pangulong Duterte ay magkakaroon ng change of heart and instead to salvage the original objective, which is people power. Because mapanalo man niyang mga senador, mga kababayan, mapanalo man, dahil kaya ni President Duterte, with his popularity, mapanalo man lang siguro niya, 5, 6, 7. Pero
Paring Ado, what happens? Kung mapanalo niya yan, maupo sa Senado. Si Marcos pa rin presidente. Si Marcos pa rin presidente. Speaker pa rin si Martin. Problematic pa rin tayo. Pero kung nung mayor change yung magagawa tunay na patunguhan sana ng maisog at tinupad po natin at hindi hinayjack ni Ibasco at ni Vic Rodriguez, I don't know anong deal nila. May deal yan sigurado. In fact, how come the son of Ibasco has not even been removed by Marcos as a regional director of DNER? Yun nung nagrally kami sa Davao. Yung Marcos Alis Dyan movement. Hinarang. Dahil yung anak ni Ibasco nandyan sa City Hall, hinarang ng aming permit. When in fact, we were advocating for Inday Sara and President Duterte. Pero hinarang. Hindi ko alam kung may kinalaman ba yung mayor dyan dati na si Baste. Pero hinarang, mga kababayan. In fact, a certain Dayang Hirang called me up, wag daw ituloy yung rally namin. Okay, bakit? This is for the people. Bakit hindi namin itutuloy? Sino ba si Dayang Hirang? Who is he to stop us? So yun po, mga alagad ito ni Ibasco, itong Dayang Hirang, itong pretending to be for Sara, but in reality, kaya nga mag-ingat sana ang ating Vice Presidente. Beware of gifts. Beware of gifts being brought by the Greeks. Greek-bearing gifts. Madam Inday, be careful of these people trying to befriend you, and at the end of the day, vultures pala at mga wolves pero nakapaligid sa iyo ngayon. Ako baka mabudol palagay ko hindi naman dahil nung mag-assume si Sara sa Davao as mayor, winalis niya muna na sa mga tao na. Kaya, ito lang po, mga kababayan. Kaya natin pinapakita. Kasi baka darating ang panahon sa pagdating ng eleksyon, yung ating mga Duterte loyalists will be swayed to farce yung ba yan sa Bisaya pa, nagtakuban lang na hindi naman totoo talaga na ang puso at diwa ay para sa taong bayan. Mga farcical maneuvers. So yun lang po ang hinahangad namin kasi real change tayo dito. Hindi yung pag-galong-galon na kasi business as marami nang napapansin ko dahil siguro ang daming resources as to how this guy got so much resources, according to some rumors, when he was there, naka-accumulate ng resources at pati mga vloggers inaano siya, pinopropagate yung kanyang sana po hindi kayo magkamali sa ginagawa nyo ngayon. Kami po ay naninindigan para sa katotohanan. Walang bahid ng anuman dyan. Naawa lang kami sa ating Pangulo kasi biglaan na lang, maraming mangga, biglaan na lang na nalihis yung ating direksyon at ngayon gagamitin si Pangulong Duterte para magkampanya dito sa mga tao na hindi pa tayo sigurado. Hindi ba tayo nadala na sa sinasabi namin na isa na galing sa yellow, ngayon bumalik din sa kalaban. Iniwanan ng ating Pangulo. No. Sino bang mga tunay dyan? Iilan lang. Yung Bongo.
talagang true to form yan. Si Bato, true to form yan. Kibuloy. Si Kibuloy. O si Marcoleta, alam ko yan. Kasi bago yan tumakbo noong last time, nagkita kami sa Malacanang, alam ko, pumunta talaga siya doon para itaas ang kamay niya ni President Duterte. Kaso lang, nag-withdraw siya. Pero alam mo, mga kababayan, para sigurado, for the sake of Marcoleta and Kibuloy, ito po ang namin. Ito po ang advice. Kasi each belong to a sect who are very influential and powerful, and in terms of number, napakamarami. Mayroong tinatawag na single shot. Kung gusto nyo talagang makasigurado na manalo si Marcoleta, manalo rin si Kibuloy, mag-combine yung KOJC at Iglesia at silang dalawa lang ang bubotohan. Ayan, assured ako. Their ballot should be Marcoleta and Kibuloy. At botohan ng lahat ng Iglesia, botohan ng lahat ng KOJC, plus so many others who love Marcoleta and Kibuloy. And I can assure you 100%, siguradong maging senador yan, dalawa na yan. Yun po ang na hindi ninyo guyuhin ang ating dating Pangulo na magkampanya. Ang aming hangarin, ipatuloy yung real purpose ng maisog, which is to bring the people to EDSA for people power. Yun lang po ang masasabi ko, mga kababayan. Marcos, alis dyan.